Ang isa pa nating kailangang maunawaan sa katotohanan ay ito, na ang salita ng Diyos, walang iba kundi ang Biblia, ay ang katotohanan. So, Jesus is the very embodiment of truth. Of course, God Himself is the origin of truth. And the Holy Spirit is the guide, the revealer of truth. And of course, yung mismong salita ng Diyos ay katotohanan. John 17:17 tells us, "Sanctify them by the truth, your word is truth." So ito ang salita ng Diyos, ito ang Biblia. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sa makatwid, walang kasinungalingan sa aklat na ito. Walang kalikuan sa aklat na ito. Sa katunayan, ang banal na kasulatan ay karapat-dapat ng ating buong pananampalataya. And speaking of truth, hindi lamang ang Biblia ang katotohanan, kundi mismo ang iglesia ng Panginoon, tayo na mga lalaki at babae na inipon ng Diyos upang maging iglesia ng ating Panginoon. Tayo mismo ay ang haligi at suhay ng katotohanan. We are meant to be the bastion of truth. Kaya ang bawat mananampalataya ay ang haligi at suhay ng katotohanan. In 1 Timothy chapter 3 verse 15, it says here, "So that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves in the household of God. This is the church of the living God, the pillar and the foundation of truth." Ito pala ang ating mga kalagayan, na tayo ay ang suhay at haligi, the pillar and foundation of truth. That's why the church must be the very place, the very people that must live out the truth. At ang iglesia ng Panginoon ay nasa ilalim ng pangunguna ng mga sugo ng Diyos. At ang mga sugo ng Diyos ay ang mga pangunahing mangangaral ng katotohanan ng Panginoon.